Dali lang naman nun, kaya meron tayong poster na kung wala, gamitan mo kung paano mo utilize. Paano mo mapatay ang mga pathogens, paano mo mapatay ang mga salmonella, paano mo mapatay ang E. coli bacteria on the process of hindi sir. Kung indirect sunlight mo, tanan nga bad microorganisms mapatay. Mapatay man yung mga good microorganisms. So kinailangan mo, because ang good microorganism, amunan kasi ang mga decomposers. Sila lang na, pagpapatay, pag maselect ang galing na mapatay ang good microbes mo, it will become a dead soil. So kinailangan mo, nga microbes, good microbes, among matribe sa iyo in order to have a nutrient-rich soil. Living soil na siya. Pagtawag. Without any microorganism, ang iyong mga tuta is a dead soil. So, halimbawa, may ka na 600 kilos. Ang ginagawa mo na lang, carbon-rich materials, din mo na makuha sa mga tree leaves, grasses, no? So, pwede na, kung may cylinder ka, pag wala cylinder, pa-partially decompose mo na yun. Pag partially decompose mo, butangan mo ay mo, bunyagan mo sa sangay mo, kaya ay mo is a forced decomposer. Matinala ka na, nga ang kahoy, nga nang nagdako siya, wala ka man nagkapuno. Naman. Because the danger speaks about sustainability. Ano sustainability niya? Pag wala microbes sa ilalong, ang kahoy, wala siyang may ma-decompose, it turns it into fertilizers. That's why, ang sustainability plan, tingnan natin ang mga Diyos. So, makatong sa wayang, ang healthy ang mga kahoy sa wayang. It's not the wonders of nature. Because of the work of the good microorganism. The same man na sa atong mga building materials, nga magsunod ka, wala bawaw, tungod ang nagkamanifest is the good microbes. It's not the bad microbes. Bad microbes create an odor. Good microbes, nagapatay sa bad microbes that create the odor. So, muna siya. Butang ka trapal, 60% ang imong waste material. And 40% ang imong galang na mga carbon-rich materials. Carbon-rich materials. Like example, grass cutting ka, nag-grass cut ka. Pa-partially decompose mo na stability. So you have now your IMO. Butangan mo siya sa 2 litro nga, i-dilute mo sa 200 liters of water, and then mo na i-alo mo. So in span of 5 days, makita ko na, pwede ka makalaka itong because you'll produce very 70 to 75 degrees Celsius na init sa para sa interment ko nga materials, organic materials. Okay? So, this diversity enhances financial stability and reduces dependence on one revenue streams. Number 5, sustainability. Training system support environmentally friendly practices to improve animal welfare. Proper management also contributes to soil health and biodiversity. Kumana siya. Pag painitan mo na siya, in-dry mo na siya, patay na. So, ang imo soil health and biodiversity, hindi na siya mag-balance. Panaton? So, dapat i-generate mo, ang i-produce mo ang nutrient-rich material. Rural economic growth. Pag nag-set up ka sa barangay level or sa rural areas, involving local communities and production and marketing, and strengthen rural economies. May katuan sila, immediately, may mga manok ka, katula, say mo, makala, iyaw, no? So, pwede man nga, kung hindi ka gusto maglaptang yung mga lahi para makonsolidate mo, ma-network mo, pwede man nga makaroon nila address chicken na lang. Hindi address chicken. No? So, this promotes directly farm-to-consumer networks and local employment. Potong ba doon, kung nag-set up enterprise, that is your local employment. So, cost components. Ang cost components natin sa chicks, no? Butangan na description. Butangan mo table.
Purchase of native chicks, no? Or day-old chicks. Di ka na kukuha. Wala ka mag-una. Before ka mag-breeder, ang ginayin mo namon, ang mga multiplier farms, wala niyo kung ano una ang ginatag namon. Samtang nag-breeder naman sila, ang una ang ginatag namon, piso. Kaya pag abot sa 60 days, pwede niya ibaligya para may pang-kapital. Number 2, pwede siya makaibok sa ginatawag naman nga selection of breeders. Dahil taon niya na ang may ginatawag ng potential breeding quality. No? Dila sa makuha. So masiling na siya nga, sir, may atong kung 20 ka mga, pwede ito. Halimbawa, na-purchase siya 100. Ang hatag ka mga presyo, 60. 6,000. Ang 100 ngayon na, kung ibaligyan nila na sa tag 250, that is 25,000, di ba? 25,000, pakroon mo na 250. Baligyan ko na 280. Kung ilang taon ba, ang imong markup, mag 30, sa iyaw, 30 divide by 250, ang imong kumbaga, nag-save ikaw sa 12%. Subutan mo doon, pwede ka mga pangutang sa mangko kung large scale ang imong business. Kaya 12% per annum, kung everyday nag-deliver ka, buta mo doon, ang imong income is 12% per day. Malatan? Kung nagbakal ka siya ng bilog, binigaw mo, ang imong ilansya is 12%. Okay? Is it idea or not? Ang 12% mo, times 360, magiging 4,320% kung sige-sige ka, consistent ka. That's why, makita ninyo na, when it comes into money business, ang pinaka-perfect galagay mo sa money business, ma-check ninyo. Gasakay ko na sa motor, dugay-dugay, inuba. Sino mga tao? Yan. Bumbay.